Okay, friends, imagine niyo to. Mag-share ka ng story, tumakbo ka ng marathon, natapos mo yun. After nun, malalan mo yung dream job mo. Sobrang ganda pakinggan, di ba? Sounds amazing. Pero nandito pa rin ako, stuck ako. Hindi ko alam kung paano ko i-bridge yung kwento na yon para mabenta ko ng tama yung sarili ko and yung experience ko. It's been a month since yung last networking ko. Ito yung face-to-face. Ito yung gumawa ko na isang video na akala ko madaling gumawa ng video pero hindi pala. Ito yung isa sa mga shinare niya sa akin na tatry ko lang i-explain. Try natin mag deep dive dito. Na ang sinabi niya sa akin, kung makakapag-share ako ng isang story as a strong finisher, ma-impress ko yung hiring managers or hiring team para kunin ako for a role. Ang ibig niyang sabihin doon is kahit na wala akong experience sa mga bullet points na kailangan nila para sa role na yon, expected na kakayanin kong matapos yung project na yon or magawa yung work na yon na hindi sila nag-worry, hindi sayang yung hire nila. Okay, explain natin yung marathon angle na, well, in the best way na kaya ko. Yung pag nakatapos ka kasi ng isang marathon race, nagre-represent yun ng persistence, discipline, ano pa ba? Commitment. And yun yung mga gusto ng mga hiring managers, hiring team. Pero, paano mo yun ibibenta sa kanila habang nag-interview ka? Yung experience mo, ano yung mga nagawa mong projects, etc. Lahat yon. And akala ko, simple lang siya na, okay, ganito kahirap yung marathon race na yon, definitely kaya ko rin yung project and yung role. O kaya, yung work na kailangan kong gawin para sa team nyo. Yung pag-bridge nun, akala ko madali lang. And hanggang ngayon, sa totoo lang, iniisip ko pa rin kung paano yung tamang kwento. Siyempre, para maka-impress ka, para makakuha ka ng work. Ito yung isa sa mga naisip ko na yung mga hiring managers, ang hinahanap nila is yung mga stories na pinapakita mo yung kung paano ka nakahandle ng struggles, hirap, and then na-complete mo pa rin yung goal. Gusto nilang makakita ng clear na parallel dun sa roles na hinahanap nila compared dun sa mga roles na napasukan mo na dati or naging part ka. Bakit yun naging mahirap? Kung titingnan nyo, kung paano natin siya i-fuse, kailangan yung answer mo sa interviews mo parang smooth eh. Yung talagang parang well-trained runner ka, yung hindi ka nagkakamali, pero nandun na yun eh, nandun na yung hirap. And minsan, parang ang dating is nagyayabang ka, nagbabrag ka, o kaya sobrang off-topic niya na ganun mo siya na frame. Kasi minsan, ganun yung nangyayari sa akin. And tinatandaan ko after an interview, nagre-reflect ako. Tapos yung tunog ko sa akin, habang inaalala ko yung mga sagot ko, minsan ganun. Kaya sobrang hirap talaga. Ngayon, yung pag-reflect ko doon and pag-aaral ko, bago ko pa ginawa tong video na to, linis ko yung mga qualities and roles na kailangan ng time management, kailangan ng resilience and teamwork. Tapos, paano ko ipapakita na yung nag-training, kumbaga parang siyang parang anime na nagpapalakas ka, yung
paano mo ipapakita yung training na marathon mo? Ano yung naituro niya sa'yo dun sa tig-isa na yun? Time management, resilience, and teamwork. Pinapractice ko yung pinaka basic na STAR framework. Yun yung kahit saan makita nyo sa LinkedIn. Ganun siya. Situation, task, action, result. Pero minsan nakakalimutan ko kasi talagang kailangan mo ng constant practice eh. Pero yung mga tanong kasi sa'yo sa interview, minsan talagang, alam mo yun, lalayo doon, babalik na naman, lalayo, babalik na naman. And syempre, kailangan mo lang din magpakita ng confidence on how you handle things and answer questions. Nandun na yun, kasama na yun na experience. Well, I can say na nakapag-build up na ako ng confidence, pero minsan nakakalimutan ko pa rin yung framework na yun. Yung marathon na yun, kailangan ko lang siya i-tie up sa job. Tulad ng pag-training for a marathon, kailangan ko lang masabi na makakapag-commit ako to new knowledge kung kailangan nila ako mag-aral or be proficient enough sa isang bagay para sa role na yon. And then, yung leading projects and meeting tight deadlines. Then, finishing the race na ang gusto ko ipakita sa kanila is na, alam niyo yun, kahit na gano'ng kahirap yung, kahit na may pag-aralan akong bago, malalampasan at malalampasan ko yun, kahit na gano'ng kahirap yun. Ganon, yung parang ganong mind setting. Isa yan sa mga bagay na talagang pinag-iisipan ko ang tagal bago ko i-produce tong video na to. Kasi nalilito rin ako kung paano ko sasabihin yun eh. And isa yun sa mga bagay na talagang nasa notebook ko na wala, kahit sa journal ko, gusto ko lang na mag-reflect kapag may mga interviews ako o kaya networking, paano ko ipapakita yung sarili ko na ganun, na strong finisher ako kahit hindi ko alam lahat. Yes, finifigure out ko pa rin lahat. Pero sa tuwing papracticing ko yung marathon story ko, nakakakuha naman ako ng confidence. Alam niyo yun na ikwento yung mga phases ng work experiences ko, and yes, nakakuha akong confident. I mean, progress is still progress, and mas pipiliin natin yung progress over perfection. So, meron ba kayong hobby, achievement, or personal story na sinusubukan nyo i-connect kapag nag-i-interview kayo or what? Kasi para sa akin, tinry ko siya sa isang interview, parang na-weirdohan ako. Of course, hindi mo naman literal na marathon race, then itatayap mo siya sa job. Hindi siya ganun. Kumbaga, may mga story ka na gusto mo lang i-share. Something na may impress sila sa'yo, na makita nila na, okay, madali niyang mag-grasp yung ideas ng mga ganitong bagay. So, siya na yung kunin natin for work. Yung something that na maipapakita mo na ito yung madadala mo sa team. So, yun lang. Habang nag-apply ako ngayon, naisip ko lang din. Kaya pinunjuice ko itong video na to. So, yun na muna ngayon. Sana meron din kayong mga marathon story. Share nyo to sa mama nyo, colleagues nyo, and sa kapatid nyo. And I'll see you guys in the next video. Yan muna ngayon. Thank you, friends.